Ang isa sanang masayang pagdiriwang na ika-9 na anibersaryo ng dating magkasintahan sa Cebu City ay nauwi sa isang madugong krimen. Ayon sa ulat, dumating sa lugar ang suspect na may dalang bulaklak at chocolates para suprisahin ng nobya sa kanilang 9th year anniversary. Subalit ganun na lang ang gulat ng lahat dahil pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, kinabukasan, ay nagising sila sa ingay at paghingi ng tulong ng babae. Nang kanilang silipin ay nadatnan nila ang dugoang katawan ni Percy Paculaba. Daghang higayon ang usa ka 24 anyos nga babay kundiin ang suspect 23 anyos nga lalaking kanhini ang uyab. Ang krimen nahitabo at tubangan mismo sa 6 anyos nga anak sa biktima sa Barangay Careta. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. December 11, 2025, nang pasado 2:00 ng madaling araw, nang makatanggap ng tawag ang Mabolo Police Station tungkol sa kaso ng pananaksak sa Barangay Careta, Cebu City, na kanilang nasasakupan. Bilang tugon, ay agad na tinungo ng pulis ang lugar sa Sitio Bagong Buhay, Barangay Careta, Cebu City. Sa loob ng boarding house na yari sa kahoy at nilalang kawayan ay dinatnan nila ang isang dugoang babae. Nakadapa ito sa kama. Nang tignan nila kung may pulso pa ang biktima ay doon nila nakumpirma na wala na itong buhay. Kaya naman agad na rin silang nag-request ng team ng SOCO para magproseso sa crime scene. Ang biktima ay agad din namang kinilala na si Percy Paculaba, 24 years old at nangungupahan sa lugar. Kasama niya na nakatira doon ang kanyang 6 na taong gulang pa lamang na anak. Habang nagsasagawa ng forensic investigation ng SOCO, ay agad na ring nagsimula ang investigasyon ng Mabolo Police. Sa ginawa nilang pagtatanong ay ilang mahahalagang bagay ang kanilang nalaman, base sa account ng isa sa mga nakatira sa lugar na matalik na kaibigan ng biktima. December 10, 2025 ng gabi ay nakita nila na dumating sa lugar ang nobyo ng biktima na si Christian Lavares, isang factory worker at residente ng Mandawi City. Dumating ang nasabing lalaki doon ng bandang 7:00 ng gabi, may dala itong chocolates at bulaklak. Ayon pa sa kanya ay dumating doon ang lalaki para amuhin ang biktima dahil sa nag-away ang mga ito at ilang araw na rin itong hindi nila nakikita na umuwi doon. Napansin din nila ang pagtatalo ng dalawa. Pinipilit kasi ng lalaki na makipag-ayos sa biktima, subalit tumanggi ito. Ganon pa man, makalipas ang pagtatalo ng dalawa ay tumahimik at pumasok na ang mga ito sa inuupahang kwarto ni Percy. Kaya akala nila ay nagkaayos na ang dalawa. Nakita din nila ang lalaki na naghuhugas ng plato kaya naman buong akala ng lahat ay nagkaayos na nga ang dating magkasintahan. Subalit pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, ay muli siyang nagising dahil sa malakas na ingay na nagmumula sa silid ng biktima. Noong una inakala nila na simpleng pag-aaway lang ito ng dalawa kaya wala sa kanila ang naglakas na loob na makialam hanggang sa makita nila ang pag-alis ng lalaki sakay ng motorsiklo nito. Sa kabila ng pag-alis nito ay narinig pa rin nila ang mahina na boses ni Percy na humihingi ng tulong. Kaya naman nagdesisyon na siya na akyatin ang biktima at doon nga ay nakita niya na duguan ito at nakadapa sa kama. Kaya naman agad silang tumawag ng pulis. Sa crime scene ay nagawang ma-recover ng SOCO ang isang martilyo at kutsilyo na siyang ginamit na murder weapon at ilang mahahalagang gamit ng biktima. Dahil sa pangyayari ay agad na kinonsider si Christian Lavares na suspect sa pagpatay kay Percy Paculaba at agad silang nagsagawa ng hot pursuit operation. Nakakuha din sila ng CCTV footages sa area kung saan nakita ang pagtakas ng suspect sakay ng motorsiklo. Ayon sa report, si Percy ay nagtamo ng saksak sa kanyang tiyan at basag ang bungo nito dahil sa paulit-ulit na tama ng martilyo na siyang naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, ay nahinto ang sinasagawang hot pursuit ng Mabolo City PNP dahil sa pagsuko ng suspect sa kanilang tanggapan. Sumuko ito sa kapitbahay niyang police officer na nag-turn over naman sa kanya sa PNP. Ayon kay Christian Lavares ay tumakas siya dahil sa takot na mapatay siya at dumugi ng mga kapitbahay at kaanak ni Percy Paculaba. Sa kanyang sinumpaang salaysay ay agad din kinumpirma ni Christian ang aligasyon laban sa kanya.
Ayon sa kanya, tulad ng una ng salaysay ng isa sa mga testigo, dumating siya sa bahay na inuupahan ng nobya na si Percy ng bandang alas 7 ng gabi noong December 10. Dala ang chocolates at bulaklak bilang regalo para sa kanilang ika-9 na taon na anibersaryo. Subalit ayon kay Christian ay hindi ito tinanggap ng nobya at sa halip ay ibinato nito ang bulaklak na kanyang kinagali. Mas lalo pa nga umanong nandilim ang kanyang paningin nang sabihin nitong ayaw na niyang makipag-ayos dahil sa naka-move on na ito at meron na rin itong natitipuhang ibang lalaki. Sinabi din ni Christian na ipinagtanggol niya lang ang sarili dahil sa pinagtangkaan siya nitong saksakin. Subalit naagaw niya ang kutsilyo kaya niya nasaksak ang biktima sa tiyan at nandilim pa ang kanyang paningin. Kaya naman ang may madampot na martilyo ay pinukpok niya ito sa ulo ng nagwawalang kasintahan. Bilang patunay ay pinakita niya sa investigador ang tinamo niyang hiwa sa kanyang kamay. Bagay na tinuligsa naman ng mga kaibigan at kapitbahay ni Percy. Ayon sa kanila, ay matagal nang naghiwalay ang dalawa. Madalas kasing mag-away ang mga ito. At ang malimit nilang pag-awayan ay ang anak ni Percy. Nang manawa ay nagdesisyon ng biktima at pinili nito ang anak at tuluyan ng hiniwalayan ang kasintahan. Matapos ang paghihiwalay ay nanatiling makulit ang suspect at nais na makipagbalikan sa biktima. Bagamat ayaw na ni Percy na makipagbalikan pa dito. Bagay na ikinagalit ni Christian kaya nito pinatay ang dating nobya. Sa harap mismo ng 6 na taong gulang nitong anak. Ang anak ni Percy ay sumasailalim ngayon sa psychosocial intervention at debriefing. Samantalang ang suspect naman na si Christian ay nasa kamay na ng PNP at nahaharap naman sa patong-patong na kaso kasama na ang pagpatay. Isa lang si Percy sa mga kababaihang nakaranas ng domestic violence at karumal-dumal na pinatay ng lalaking nangakong magmamahal sa kanila. Nakamit man ang hustisya ay labis pa din ang sakit na iniwan ng pangyayari sa pamilya ng biktima, lalo na nga sa naulila niyang anak na nakasaksi pa sa kanyang naging masakit at brutal na kamatayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.